Hi! Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina. Ay, malapit na naman ulit yung bagong taon. Gagawa tayo ng tikoy para sa pagdating ng bagong taon hindi na tayo bibili, gagawa na lang tayo. Maglagay ng glutinous powder sa mixing bowl. Lagyan ko na rin yan ng asukal. At maglagay na rin ako ng tubig. 3 ingredients lang yan mga kalasa, makakagawa na tayo ng kakanin na tikoy. Ihalo hanggang sa matunaw yung glutinous powder at yung asukal. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome! At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page Lasang Pilipina. Okay na tong ating mixture. Sasalain ko lang yan para sigurado lang tayo na walang buo na matitira o naiiwan sa ating mixture. Bali 3 bisis ko siya sinala. At ilagay na rin natin yan sa ating lyanera or molder. Kahit anong molder mayroon ka, basta depende sa'yo kung ano ang available mo dyan. Nilagyan ko lang ng dahon at brinas ko siya ng mantika para hindi dumikit pagka naluto na mamaya yung ating tikoy. Pagkatapos niya, nakapainit na rin ako ng tubig sa steamer. At siguraduhin mo lang din na mainit na o kumulo na yung tubig mo bago mo ilagay. At lulutuin ko lang din yan ng 40 to 45 minutes. Depende yan sa kapal ng molder mo o yung laki ng gawa mo. Basta para malaman mo lang siya na luto na, gamitan mo lang siya ng toothpick at pag halimbawa wala na siyang dumikit, ibig sabihin luto na yung tikoy mo. Pagkatapos na luto na rin yung ating tikoy, palamigin muna natin yan, saka natin yan ilagay sa ref or i-chilled. Magbrush ako ng mantika sa plastic labo para doon ko lang siya ilagay. Kasi para hindi dumikit mamaya at saka bago natin ilagay yan sa ref or pwede mas maganda sa freezer para mas mabilis. At lagyan ko rin ng mantika yung aking spatula para pagka tinanggal natin yan sa ating molder hindi siya magdikit dahil talagang literal siya na malagkit. Madikit talaga sa kahit anong gagamitan natin. Kailangan mayroon tayong ilagay na langis or mantika. Okay na yan, ilagay muna natin sa ref pagka na hanggang sa mag-set lang. After 2 hours ko sa nilagay sa freezer, ito na yung ating tikoy. Pwede na natin yan iprituhin. At saka kagaya niyan, pag hiniwa mo siya ng kutsilyo, lagyan mo rin talaga ng mantika para hindi dumikit sa kutsilyo mo dahil talagang didikit siya. Talagang advice ko talaga mga laglagay ka ng mantika. Maglagay na ako ng 2 pirasong itlog at lulutuin na natin yung ating tikoy. Batihin ko muna yan at saka ilagay yung tikoy. At saka na natin yan prituhin. Maglagay lang ng kunting mantika, huwag sobrang dami para hindi naman mababad sa mantika yung ating tikoy. Pagkatapos niyan, ilagay na natin hanggang sa maluto lang din yung itlog. Saka natin siya baliktarin at ready to serve na yan yung ating masarap na tikoy. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Ito na mga kalasa, presenting yung ating masarap na tikoy
na alam ko kayang-kaya mo rin tong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Tikman na natin yung ating tikoy na tamang-tama lang talaga ang timpla natin. Hindi siya matamis, hindi rin siya matabang. Tama lang din yung sukat ng ating ingredients. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!